Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga mananampalataya sa Pentecostal of Jordan at sa ating mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pilipinas at sa lahat po ng mananampalataya sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat sa umagang ito. At tayo po'y mag-aaral ngayon sa salita ng ating Panginoon sa aklat po ng John chapter 14 verses 15 hanggang 31. Ito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo na sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong niya si Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin at hindi sa Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin niya ang aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpuntas ko sa Ama, sapagkat nakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na inibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Tumindig kayo, tayo na. Sa umagang ito po, ay nabasa natin ang salita ng ating Panginoon, and I will be discussing about the promise. Si Jesus Christ po ay nangako, sabi niya, may isang patnubay na susuguin ng Ama para sa inyo. No? This will be a comforter, sabi niya. Another comforter will be sent unto you. Ngayon, sinabi niya, hindi ko kayo iiwan. Para nakakalito, no? Sabi niya, ibang comforter, tapos siya, hindi niya iiwan. So, sinong comforter? Ito po. Bakit sinabi ni Jesus Christ na ang promise ay ibang comforter? Because He will be in the different form. He will be in the spiritual realm. No? He will be in the spiritual form. Siya ay magiging espiritu at magiging kasama na nila. Kaya sinabi niya, bibigyan ko kayo ng another comforter. Ibang comforter. Pero hindi yun iba kaysa sa akin. Kasi kung titingnan natin, sinabi niya, ang comforter po ay banal ng Espiritu Santo. At sinabi ng Biblia, ang Espiritu ito is the Spirit of Christ. So, ibig sabihin, si Kristo mismo ito. Sinabi pa ni Jesus Christ, aalis ako pero susuguin ng Ama sa inyo ang banal na Espiritu Santo. At sinabi niya, ako'y sumasa Ama at kayo sumasa akin, ako'y sumasa inyo. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Ibig niya lang po iparating na ganito. Sinabi niya, hindi ko kayo iiwan. May darating na bago, hindi na tulad ng katawang meron ako ngayon. Ang meron ako ngayon ay physical na katawan. Limitado ito. Hindi ito pwedeng pupunta sa isang lugar at sa tatlong lugar at the same time. Isang lugar lang pwedeng pupuntahan ito
Kasi physical nga, no? But he said, in the spiritual sense, I will be with you. And that is the promise of the Holy Spirit. The Holy Spirit is also called the Spirit of God, and it was also called the Spirit of Christ. Hindi ibig sabihin na maraming espiritu. Meron lang pong isang espiritu. At yun po yung tinatawag nating divine spirit, no? Ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, paano nangyari yan? Na parang ang dami na yata, espiritu ni Kristo, espiritu ng Panginoon, ang Holy Spirit pa, tatlo na tuloy. Kung naintindihan po natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 na nagsasabing, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hindi po tayo malilito. Kung tayo po ay naniniwala na meron lang iisang Diyos, hindi po mahirap itong ipaliwanag. Kasi ang Diyos po natin ay hindi po nakatali sa isang kasarian lang o sa isang nature lang, no? But He is more than that, no? He can reveal as an ordinary man. Any moment He can reveal as an angel. He can reveal as a rock, as a pillar of cloud, as a pillar of fire, as a burning bush. Pwede siyang mag-reveal as the fourth man, no? Pang-apat na tao doon sa kasama ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Pwede siyang mag-reveal as angel na karisling ni Jacob. Pwede siyang mag-reveal as a man na sinalubong ni Abraham. God can reveal Himself in different form. God can reveal Himself in different form. And I want to tell you that our God is greater than that. Higit pa siya dyan sa iniisip natin. Kaya po dito sinabi niya, I have a promise for you. Hindi ko na kayo iiwan. I will be with you. In what form po? Through the Spirit of God. Kaya po napakahalaga na tayo po'y mapuspos ng banal na Espiritu Santo at hayaan ang Diyos maghari sa ating mga puso. Ngayon po, ang tao pong hindi puspos ng banal na Espiritu ay mahihirapan po sa paglilingkod at siya po ay hindi makapagpatuloy. Bakit po? Kasi kung human lang pag-uusapan natin, human will lang ang pag-uusapan, hindi talaga natin kakayanin ang paglilingkod sa Diyos because this is a spiritual battle. This is a spiritual warfare. And we need the promise of the Holy Spirit so that we will be comforted any moment, we will be encouraged any moment, we will be exhorted any moment, and we will be rebuked any moment. Ibig sabihin, kung magkakamali tayo, i-rebuke. Kung manghihina tayo, i-encourage. That's the purpose of the Spirit of God living in us. Kaya po napakalaga bilang isang Kristiyanong maintindihan ang pangakong ito ng Panginoon. Sinabi niya, kailangan akong mamatay. Kasi kung hindi ako mamamatay in the human form, the promise will not be fulfilled. Kasi ang promise ng Lord, we will be saved through His blood. There will be a blood redemption. No? Merong pagbabayad sa dugo sa krus ng Kalbaryo nang sa ganun po tayo ay mailigtas. Ngayon, kung hindi po tayo magbabayad o kung wala pong gagawin ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, huwag po tayong umasa na tayo'y maliligtas. Pangalawa po, kung hindi siya mamamatay, paano siya mabuhay, maguli? Paano siya mariresurrect? Ibig sabihin, hindi niya matutupad ang kanyang pangako na siya mananahan sa atin. Kaya po, nararapat lang na nangyari yung mga bagay na yun para maisakatuparan ang salita ng ating Panginoon. So ang ating Diyos po ay hindi po sinungaling sa kanyang pangako. Nangyari ba ito, Pastor? Yes, nangyari po ito. Sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1, basahin niyo po hanggang pababa, mapapansin niyo po doon na ibinuhos nga ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman ayon sa kanyang ipinangako. Sa lahat ng mananampalataya ay makakatanggap nito. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakaranas ng pagtanggap ng banal na Espiritu Santo, ito ang panahon mo para tanggapin ang kaloob na ito. Bakit? Dahil ang pangakong ito ay hindi lang para sa mga Israelites, kundi maging para sa iyo. Kung ang Diyos tumutupad sa pangako, sana tayo din po ay tutupad sa ating mga pangako. Mga kapatid, nais ko pong i-encourage kayo na ang buhay natin sa mundong ito ay magiging empty lamang po kung wala po ang tulong ng ating Panginoon. Kung wala po ang gabay ng banal na Espiritu Santo. The promise is here. So take this promise at huwag sayangin ang opportunity na nandito pa ang promise na ito na pinagkaloob sa atin. I hope within this week, you will desire to be filled with the Spirit of God, the promise of the Holy Spirit. God bless po, at ito po si OJ Solitario na muling magpapaalala na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.